Ako yung puro ligaw lang. Gusto ko po yung mas importante po sa akin. Sino ba yan? Share ko na yung crush ko lang naman si Kira Bayan. Si Kira. Buti ba naging kayo ni Kira? Bakit hindi nag-crush? Oo. Ay, di ano lang, di naman po naging kami. Ano lang kami ngayon. Best friends talaga, tsaka ano lang po talaga ako sa kanya. Sobrang supportive na lang talaga ako sa lahat ng ginagawa niya. Kasi isa po siya sa pinakamagaling na leading ng sama ko. Di lang sa magaling, hindi ka. Ang maganda. Yun ang reason na kapag build naman na pala kayo ng friendship. Bakit hindi mo pinag Siguro, sa tamang oras. Ako yan! Ay, Pogi! LA, sorry sa movie ba? May ano rin kayo ni Vibery, parang love. Sorry. Yes po, dito may... Ayoko lang i-spoil, pero syempre may love team kami dito. Pero yung love team na sobrang maganda kasi ito ay isang sobrang genuine na relationship po. Tsaka lalo na po yung character ni Vibery, which is she did it super very good po. Pati ako, naiiyak ako sa kanya. Love, it's pure genuine love po. Tsaka ano po yun parang yung character niya kasi sobrang pure-hearted na character. Kaya po siya lang inakaintindi kay team talaga sa movie. Paano naman yung trabaho ko with Miss Maria? Kwento mo naman, paano kayo nag-bonding sa set, paano yung mga pinag sa kanya? Ang dami po so. Tsaka every time. Kasi kilala siya na si Taray. Taray din naman talaga siya. Yung character niya lang naman yun, para sa akin yung matari kasi sa akin sobrang nanay siya sa akin eh. Tsaka dito ko talaga masasabi na may na-meet din akong mami ko na hindi lang si mami, kumbaga si Inay Maria. Kasi po si Inay Maria, isipin niyo po, natutulog lang ako sa set, pinupunutan niya po ako, sigurado niya lagi ako kumakain. Tsaka ano po naramdaman ko talaga sa kanya yung pagiging nanay ko. Kaya habang buhay po ako naging thankful na naging nanay ko po siya, lalo na po sa first movie ko po. Habang buhay ko po nadala siya. Tsaka yung isa pong naalala ko galing sa kanya, yung tinuro niya lang sa akin pag-aarte ako or pag-eksena, galing sa puso. Kasi Kuya Dick, ano naman tinuro sa'yo? Si Tito Dick naman po, tinuro niya sa akin kung gano'n sila nag-aaway sila. Joke na. Pero hindi si Tito Dick, yung tinuro naman po sa akin ni Tito Dick, sobrang pagdating sa comedy ko naman po. Kasi alam naman po natin lahat, sobrang legendary siya sa comedian po. Kaya ako, todo tanong po ako ng tanong sa kanya at nakikinig lang po ako sa kanya. Kasi iba po siya eh. Parang para sa akin, isa siya sa pinakamagagaling na artista sa moving story. After working with them po, may gusto ka bang makatrabaho sa mga susunod na film or movie? Yung isang dream role ko rin is maging anak ni Ian Veneracion. Yun naman po yung isa. Tsaka yun din, makapartner ko ulit si Kira po. Yun lang pa lang naman po as of now. Kasi po ngayon, sobrang na-overwhelm na rin ako sa love at support na nakukuha ko. Hindi lang sa inyong lahat sa buong industry po. Anong genre naman yung gusto mong try? Comedy po. Comedy talaga. Parang isa siya sa first love ko talaga comedy kasi pinapangarap ko rin maging parang si Adam Sandler someday na gusto ko pag pinanood ako ng mga tao, kaligayahan lang yung nakikita. Naranasan mo rin bang masampal ni Miss Maria? Hindi nga po sayang na Opo, actually kung alam niyo lang po, umiiyak ako nun yung after na eksena na yun. Sorry ako ng sorry kay Inay. Kasi syempre po pag nasa eksena na ako, hindi naman namin pwede arte. Hindi naman totoong ginagawa po namin eh. Kaya nga po isang karangalan na matulak si Inay. Pero sobrang sorry mami, love you. Pero ang ganda po eh. At dahil dun sa napaka-natural mong acting dito sa movie, ang dami ko itong binibisa at sinasabi na kapag nakapasok ko sa MMFF, contender ka for Best Actor. Thank you po, thank you. Ano naman po, MMFF man or hindi, for me, alam ko naman po sa sarili ko na binigay ko po yung buong puso ko. Which is, yun lang naman yung importante ko para sa akin. Kasi gusto ko lang naman makita ng mga tao through kay Tim, yung pagmamahal na meron ng mga special na bata. Saka, it's purely love and purely happiness for me kasi binuhos ko po yung buong puso ko sa character ko niya. Kaya MMFF man o hindi, sobrang happy ko. Last na lang, si kino-compare ka kay Alden Richards. Alden, pogi po nun. Well, thank you po sa mga nag-compare. I'm very flattered.
Saka sana po maka-work ko rin po si Kuya Alden someday. Kumbaga si Kuya Ian ng tatay ko. Sa naman ang kuya ko, Kuya Alden. Ayun po. So, hindi pa kayo nag-meet. Hindi po po eh. Ano sasabihin mo pag na-meet? Mas pogi ka in person? Yun talaga. Last question, anong qualities ni Kira yung nagustuhan mo? Unang-una, she is one of the most kindest person na nandito sa buong buhay ko. And she is one of the best actress na nakatrabaho ko. Tsaka, bilang sa maganda, parang masaya siya, ayun, masaya siya kasama talaga. Every time na kasama ko siya, napapangiti niya. Kuya, sabi ni Kuya Roderick Paulate, ang kasabay nyo kasi shake, rattle, and roll. Pero pinopromote din kayo ni Direk Joey Reyes. At sabi niya, papanoorin niya daw dahil nga sa istorya. Baka ito rin yung sinasabi niyang director na nagsabi na ang galing ni L.A. Santos. Anong reaction mo? Direk Joey, I hope to meet you soon po and I hope na maka-work po kita. And good luck din po sa movie ninyo po. Tsaka sa lahat po na gagawin niyo po sa buhay. Kaya I'm really hoping na makausap po kita soon. Magiging isang karangalan para sa akin na maka-work ko po. Ayun. Parang itong movie na to, gift sa'yo, special gift ni Mami Flor sa'yo. Ano na yung naging special gift mo kay Mami? Or do you have any plans of giving her this Christmas? Sakit sa ulo, joke lang. De, pero yung pinaka-special gift ko na kay Mami is maging mabait lang sa lahat ng tao po. Kasi yun lang naman po yung isang hinihingi sa akin ni Mami. Parang palagi sa akin sinasabi, anak, alam mo naman kung paano ko kayo pinalaki. Huwag na huwag kang mananakit ng tao, huwag na huwag kang mananakit ng kapwa, syempre. Yung gusto niya lang yung ma-share yung love na meron kami sa buong mundo po, na maging mabait lang sa lahat. Yung karakter ni Roderick Paulate, meron ka bang naalalang special na tao sa totoong buhay? Yes po, Anong mensahe mo sa kanya? yung uncle ko po na gay din po who passed away nung pandemic po. Doon po ako iyak ng iyak tuwing titingnan ko lang si Tito Roderick because I really see my uncle in him. And naging totoong tito ko na rin siya. Kaya, Daddy Nong, I love you so much. Para sa iyo po to. Sana po, may enjoy niyo yung movie ko po dyan up there. At message na lang po kay Mami for Christmas. Mami, I love you so much po. Ito na po. Ito na po yung pinaghirapan nating pareho. Ito na rin po yung oras na hiningi po natin kay Lord. Kaya, thank you so much, Mami. You're the best mom in the world. And I love you so much po. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you, love you. One question lang, pwede share mo ano yung pagdating sa acting natutunan mo from Maricel and Ron? Maging totoo lang po. Yun yung paulit-ulit nilang tinuturo sa akin na maging totoo lang ako. Kasi nakikita lahat ng camera eh. Pag pineke ko or inaarte ko. Dapat talaga andun ako sa eksena at andun yung puso ko. At syempre, enjoyin ko lang yung trabaho po nito. Kasi hindi po tayong lahat gagawa yung trabaho na to. Kaya I'm so blessed to be doing this movie ko. Tsaka